Ama namin Diyos na banal at siyang makapangyarihan sa lahat, kami o Diyos sa umagang ito ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong katapatan o Diyos sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa lahat ng grasya Panginoon, sa lahat ng habag na patuloy Diyos na ipinagkakalob niyo po sa amin. Lalo tigit sa patuloy na buhay at kalakasan. Dahil lang kami narito Diyos, sumasamba sa iyo Panginoon. We pray Lord na sa amin pong pag-aaral, pagbubulay, sa mga salita ay patuloy Diyos na kami po ay pangunahan ng iyong Espiritong Banal at patuloy Diyos na magturo sa amin, mangusap sa aming kalagitnaan Panginoon. Magligtas po kayo Diyos sa aming kalagitnaan. We pray Lord na yung mga tao pong yung aming mga bisita na kung saan hindi pa po ganap na nakakaunawa sa kaligtasan ay hayaan niyo po Diyos na maging bukas ang kanilang puso at kanilang maunawaan ng Ebanghelyo Panginoon. Salamat po na marami at muli Diyos, ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. Alright. This passage, mga kapatid, in this morning is about the letter of the Apostle Paul to the Church of Colossae, giving them warning from those, are you listening to me? Giving them warning from those philosophies and traditions of men which are after the rudiments of the world and not after Christ. You know, the world had fabricated the truth of the Bible. Amen? And make its own philosophies and traditions, which nowadays majority of many people, men and women, are practicing today. Kaya ako mga kapatid, no, ay hindi nagtataka kung nung una, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ay marami tayong mga sinusunod at pinaniniwalaan ng mga kung ano-anong tradisyon. Amen? Kung ano-anong mga tradisyon o mga paniniwala na hindi naman ayon kay Kristo, kundi ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan. Kayo po ba'y narin pa si Amen? No, yun ay sapagkat hindi pa natin nalalaman ang mga katotohanang sinasabi ng salita ng Diyos. At dahil sa pagiging salat sa kaalaman tungkol sa mga katotohanang nakapaloob sa salita ng Diyos, ako ay naniniwala na maaaring ang karamihan sa atin noon ay tiyak na nagapos ng mahabang panahon sa mga maling paniniwalang ito. No? I want you to please listen to me carefully. Are you with me? Oo, gaya ng sabi ko kanina, mag-focus tayo salita ng Diyos at wala nang magkukwentuhan, wala nang magkukulbitan, wala nang kahit ano. Amen? Hindi tayo po ay makinig sa salita ng Diyos. Well, the emphasis of our series of preaching is about biblical separation. Amen? And now we're still keep looking for those truth in the Bible that will absolutely gives the idea of why we should not conform to this world. Amen? And now the title of the Lord's message in this morning, which I want to preach to you, is about the rudiments of the world. Again, the rudiments of the world. When we say rudiments of the world, sa Tagalog, ito po ay mga pasimulang aral ng sanlibutan. Noon yung sanlibutan, yun po ay yung sistema ng mundo. No? Hindi po yan yung tao. Amen? Kasi kapag sinabing world, tumutukoy po yan sa dalawang bagay. Amen? Una, yung tao. Pangalawa, yung sistema ng mundo. Kapag sinabing world, dalawa yan. Amen? Kaya wag nating mami-misinterpret ang salita ng Diyos. Okay.
Ang sabi ng teksto natin mga kapatid sa Colossians chapter 2 verse 8 is beware. Amen? Beware. Kapag sinabing beware, mga kapatid, ito ay isang salita, makinig, na nagpapahiwatig ng isang babala. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng beware. Halimbawa, beware of dogs. Nakakita na ba kayo niya mga sign? Beware of dogs. Kung sa Tagalog, mag-ingat sa mga aso. Amen? Nakita mo na may sign na beware of dogs. Tumuloy ka pa rin. Pumasok ka pa rin. Ano nangyari? Di nilapa ka ng mga aso. Hello, you still with me? Kaya nga may sign na nagsasabing mag-ingat. Amen? Mag-ingat sa mga aso para tayo ay mabigyan ng babala na tayo ay wag nang tumuloy sapagkat merong nakaambang panganib. Nandiyan pa po ba kayo? Well, same thing sa sinasabi ng salita ng Diyos. I want you to look at Colossians chapter 2 verse 8 again. Let me read. Sabi diyan, beware. No? Bulayin po natin. Sabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Church of Colossae, beware. Mag-ingat. Amen? Beware. Lest any man spoil you. Na baka ang sino mang tao'y mabihag kayo. Amen? Sa mga, sabi, mabihag kayo, sabi yan sa verse 8, no? Let me read. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Amen? Yan ang sabi ni Apostle Paul, mag-ingat na baka sino mang tao ay mabihag kayo sa mga filosofiya at walang kabuluhang mapandayang tradisyon ng tao at mga pasimulang aral ng sanlibutan na hindi ayon kay Kristo. No? Ibig sabihin, kapag sinabi ng Bible na hindi ayon kay Kristo, ibig sabihin, hindi sinasabi ng Bible. Amen? At kapag hindi sinabi ng Bible, ibig sabihin, hindi po natin dapat siyang gawin sapagkat hindi yan sinabi ng Panginoon. Amen? Bilang Kristiyano, dapat tayo po ay maging obedient sa salita ng Diyos. Amen? Ano sabi ng John chapter 14 verse 15? If you love me, keep my commandments. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kung ako'y iniibig ninyo, sundin ninyo ang aking mga kautusan. Amen? At ang salita ng Diyos, ito po ay kautusan ng Diyos. At kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ay hindi po natin tunay na iniibig ang Diyos. Nandiyan po ba kayo? No? So, ang pamagat ng ating pag-aaral is about the rudiments of the world. Alam niyo mga kapatid, kapag sinabing rudiments of the world, ito ay tumutukoy sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Mga pasimulang aral na magpasa hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng maraming tao sa buong mundo. Mga taong salat sa kaalaman, no, pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos, mga taong deboto sa kanilang kinagis ng aral at paniniwala. No, yan po. Ngayon ay ating sasagutin kung ang lahat ba ng ito ay tunay na sinasabi ng Biblia na ating gawin at kung ito ba ay dapat na ating paniwalaan. No? Nandiyan po ba kayo? So today, let us learn the truth of the Bible against the wrong philosophies and traditions which are after the rudiments of the world. Well, I have here 4 things to preach to you about the wrong principles that we must be separated. No, hindi na natin patatagalin pa. Number 1, look at Acts chapter 17 verses 22 to 30, please. Acts chapter 17. Acts chapter 17.
chapter 17. Nandiyan na po kayo, verses 22 down to the line. Nakita po natin, share po natin ang ating Bible. And then sabi po ng verse 22, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye, men of Athens, I perceive that in all things, take note, that in all things ye are too superstitious. And when we say superstitious, ano po ba yan sa Tagalog? Mahiin. No? Mahiin. No? Oh, mahirap pigkasin. No? Sa madaling salita, no, mahilig maniwala sa mga pamahiin. No? Kaya nga po ngayong umagang ito, nakita po natin nung nangaral si Apostle Paul, kanyang sinabi sa mga Athenians, kayo na mga taga-Athens, aking nahiwatigan na sa lahat ng bagay, kayo ay masyadong mapamahiin. No? Sabi diyan. Anyway, ano ba ang ibig sabihin ng superstitious belief? O ano ba yung in other term is superstitions? Ano po ba yan? Superstitious belief is an excessively credulous belief in and reverence for supernatural beings. Yan pong ibig sabihin ng superstitious belief. No? So, yan po ang kahulugan ng superstitious belief. And I am telling you, mga kapatid, that this kind of philosophy is not of God. Are you with me? No, this is not of God, but it is connected from those vain deceit which are after the rudiments of the world. Ito po'y kaugnay doon sa mga bagay na sinimulang aral ng sanlibutan ito. No? At yun po ay hindi ayon kay Kristo, kundi ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan. Ano ba ang mga pamahiing ito? Magbigay tayo ng ilang halimbawa. No, alam ko yung lalo na yung mga nauna sa atin dito ay maraming alam na pamahiin, gaya ng ilan. No? Ano po bang pamahiin ang alam natin? Bawal bawal maligo. Sino ba nagturo niyan? Na bawal magwalis paggabi. Oh, kaya yung mga kabataan tamad kasi ayaw magwalis, bawal daw. See that? Superstitious belief. Amen? Oh, bakit magwalis? Kasi lalabas daw yung grasya. Oh. Lumabas nga yung grasya, dumi naman ang bahay mo. Diba? Oh. You see that? Vain deceit. Amen? Walang kabuluhang paniniwala. Mapandayang paniniwala. Isipin mo, bawal magwalis. Tinuturuang maging tamad ang tao. Oh, ano pa? Bawal matulog pag basa ang buhok. Ayun talaga bawal. Kasi pag natulog ka, mababasa yung unan mo. Diba? Oh, bawal talaga yon. Pero kita mo, pati yung ginagawa nilang kasabihan. Kasi sabi, pag natulog ka raw na basa ang buhok mo, masisiraan ka ng kukote. Diba? Yun ang sabi ng mga matatanda. Oh. Marami pang kasabihan, ano pa? Oh, bawal matulog kapag nakatapat sa pintuan. Oh, naunawan niyo po, mga kapatid? Oh. Anong koneksyon na matulog ka na magkatapat yung pintuan? Sabi nila, sabi ng mga matatanda, ito'y bilang pamahiin, na kapag ikaw daw natulog sa tapat ng pinto, mamamatay ka raw. Kasi, kadalasan lahat ng mga nakaburol sa bahay nakatapat sa pintuan palabas. No? Yan yung pamahiin ng mga matatanda. So, ibig sabihin, yung pamahiin yan, mas makapangyarihan pa sa Diyos. Are you still with me? Pero, maraming tao naniniwala dyan sa mga pamahiin yan. Until now. Yeah? Oh. Ano pa? Huwag tumuloy pag merong pusang itim.
Kita nyo. Sila. Bakit? Kasi maa-aksidente ka raw o merong masamang mangyayari. So, ibig sabihin pala, mas makapangyarihan pa yung pusang itim kaysa sa Diyos. Hello, naunuhan po natin mga kapatid? Superstitious belief. That is not of God. Amen? That is after the rudiments of the world, which is not after Christ. No? Ano pa? Marami. O, mga pamahiin pag may patay. O, bawal maligo. Bakit? Kasi baka maamoy ka ng patay. O, bakit bawal? O, ano sabi ng matatanda, bakit bawal? Ha? Baka sumunod. O, baka sumunod sa patay. Kalukuhan. Di ba? Baka walang kabuluhang paniniwala. Bawal magwalis pag may patay. Oh, bawal mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Eh ako, nung ansip pa ako, madalas nag-uwi ako palagi ng mga pagkain. Sandwich, mani, candy, kape. Hindi naman, wala naman nangyaring masama. Oh, oh. Sabi nila, bawal daw. Kasi yun ay pamahiin. Diba? O ano pa, bawal iwanan yung patay. Bakit? Kasi baka umalis. Oh. Kita nyo mga, di ba? Mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, beware. Amen? Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the traditions of men, and after the rudiments of the world, and not after Christ, no? So, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Actually, marami pang ang ibang pamahiin, no? Ano pa? Yung kapag ka nailibing na, sinusunog yung mga gamit ng mga namatay. Ano pa? Yung pag nilibing, pinalalaktaw yung mga bata sa kabaong. Ano nun? Diba? Sabi kapag sumaya daw, susunod yung bata. Kita niyo po mga kapatid, walang kabuluhang paniniwala. Are you still with me? Superstitious belief. That is not of God, mga kapatid. Yan po hindi sa Diyos. Kaya tayo po ay maging maingat, maging mapagbantay sa ating mga sarili. Lalo na sa atin na tayo nasa Panginoon na. Baka hanggang ngayon, meron pa rin Kristiyano na naniniwala sa mga pamahing ito. Ha? Pastor, huwag na tayo tumuloy kasi may pusang itim. Diba? Papunta tayo ng anniversary. Ang bihira ka. Gusto mo ikaw, bumaba ka na. Huwag ka nang sumama. Diba? Ang bihira. Pigilan mong pag para sa gawain ng Panginoon, wala makakapigil. Amen? Kahit pusang itim, hindi kayang pigilan. Amen? Bira. So again, number 1, superstitious belief. That is not of God, mga kapatid. Yan po ay hindi sa Diyos. At yan po ay konektado, na maliwanag na konektado sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Ano pa, mga kapatid? No? Number 2, Colossians chapter 2 verse 8. Again, sabi ron, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ano pa? Sabi ng verse 8, traditions of men. So what is tradition, mga kapatid? Listen. Take note of this. Tradition is the transmission of customs or beliefs. Now listen, from generation to generation, a doctrine believed to have a divine authority, though, take note of this, though not in the scriptures. Kita niyo po? Ano yung tradition? Yan po ay napasa-pasang kinagawian o
o paniniwala mula sa saling lahi. Amen? Mula sa mga saling lahi. Ito'y isang katuruan na pinaniniwalaan, no? Na bagamat hindi ito sinabi ng salita ng Diyos. You see that? Hindi nga sinabi ng Bible eh. Tapos, i-observe natin. Hello, are you still with me? Ipa-practice natin. Hindi nga sinabi ng Bible. Ano sabi natin mga kapatid? Kapag hindi sinabi ng Bible ang isang bagay, red light tayo dyan. Amen? Pero kapag yan ay sinabi ng Bible, green light po tayo dyan. Parang stoplight din eh. Kapag naka-red, stop. Kapag naka-green, it means go. Amen? Naunawaan po natin. Hindi sinasabi ng Bible yan. Ano ba yung mga tradisyon na yan, Pastor? Magbigay tayo ng ilang halimbawa ng mga bagay na kinagawian ng mga tao, bagamat wala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano yung mga tradisyon ng tao sa panahon natin ngayon? Nagbigay tayo ng ilan. Araw ng mga patay. Actually, sinabi ng Bible yan. No? Yung araw ng mga patay. Binanggit yan ng Bible, the day of damnation. Pero, hindi sinabi ng Panginoon na i-celebrate yan. Are you still with me? Pero ang maraming tao sa buong mundo ay sineselebrate ang araw ng mga patay. O sa English, ang tawag nila dyan ay All Souls Day. Kaya kapag araw ng mga patay, ano yung party ginagawa nila? Halloween party. Nagko-costume ng mga nakakatakot. Ang tanong, sinabi ba ng Bible na i-celebrate yung bagay niya? Hindi. Amen? Alam niyo ba kung pag-uusapan natin ang araw ng mga patay sa Bible, that is eternal judgment or eternal damnation, na kung saan ang Diyos ibubulig niya yung mga taong makasalanan kasama ni Satan, na mga fallen angels, mga false priests and false teachers sa lake of fire. Yan ang tinatawag na araw ng mga patay sa Bible, o tinatawag na the day of damnation. At hindi sinabi ng Bible na yan ay i-celebrate. Are you still with me? Pero ano ang ginagawa ng sanlibutan? No? Ginawa itong okasyon. Amen? Na kung saan yung mga tao kapag araw ng mga patay, November 1, pumupunta sa simenteryo, nagtitirik ng kandila, nagdadala ng pagkain at kanilang hahainan yung kanilang mga namaalam na sa buhay. Papakainin nila. No? Kaya pagkatapos nung November 1, uwi sila, balik sila kinabukasan, pagtingin nila wala na yung pagkain. Kinain ni Lolo yung pagkain. Kalukuhan. Ano kinain ng Lolo? Hindi Lolo mo, yung sepulturero kumain. Kung hindi sepulturero, yung pusa kinain. Yung pagkain inihain mo. Kalukuhan kinain ng Lolo. Are you still with me? Ano ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27? Bible tayo. Ano sabi ng Bible? Open your Bible please. Hebrews chapter 9 verse 27. No, kapag ang tao ay namatay, ano ba mangyayari? Hebrews chapter 9 verse 27. Share po natin ang Bible. At dito sa part na ito, wala pong nag-share ng Bible. Wala silang Bible dito sa row na ito, sa second row. Ano po sa amin ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27? Sabi ng Bible, let me read. Sabi diyan, nandiyan na po lahat. Hebrews 9 verse 27, sabi ng Bible, and as it is appointed unto man once to die. No? At gaya na ito'y tinakda sa mga tao na minsang mamamatay, ngunit, sabi diyan, but after this, ngunit pagkatapos nito, ng alin? Ng kamatayan, ay alin?
judgment. And what is judgment? Paghuhukom. So, ibig sabihin, kapag ang tao namatay, yung kanyang kaluluwa, hihiwalay sa kanyang pisikal na katawan, automatically, mangyayari yan, hihiwalay sa pisikal na katawan, at haharap sa Diyos sa judgment. Amen? At yung kaluluwa ng taong namatay ay huhukuman ng Diyos. At pagkatapos na siya hukuman ng Diyos, pupunta ang kanyang kaluluwa sa kanyang final destination. And what is that? Heaven and hell. Dalawa lang, heaven or hell. Yan pupuntahan ng kaluluwa ng isang tao kapag siya'y namatay. No? Kaya gusto ko pong maunawaan ninyo na hindi totoo na kapag ang tao ay namatay, pag-alagala pa yung kaluluwa rito sa lupa. Nandiyan pa po ba kayo? Na kapag ka nakitang nagtiri kayo ng kandila, bababa sila para makita nila, ay, bait-bait naman itong mga apo ko, pinagtitirig ako ng kandila, pinaghahain ako. Kalokohan yun. Kahit balik ta rin yung Bible, wala kayong mababasa niyan. Nandiyan pa po ba kayo? Wala po. Dahil sabi ng Bible, at gaya na ito'y tinakda sa mga tao na minsang mamamatay. Ngunit, pagkatapos nito, ay ang paghuhukom. Diba? So, yun po mangyayari kapag ang tao namatay, hukuman ng Diyos. At kapag siya hinukuman ng Diyos, pupunta ang kanyang kaluluwa sa kanyang huling hantungan o destinasyon, langit o impyerno. Kapag ikaw ay makasalanan, ikaw ay namatay na makasalanan at ikaw ay hinukuman ng Diyos, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Dahil yun ang sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao namamatay. Amen? At sa Bible, mayroong binanggit na eternal damnation. No? At doon pupunta ang kaluluwa ng taong makasalanan. Sino rito ang hindi makasalanan? Meron ba? No? Pastor, ako po wala. Listen. Yung pagkakataon na sinabi mo na wala kang kasalanan, ay nagkasala ka na. Sinabi po ng 1 John yan. Amen? Oh. Walang taong hindi makasalanan. Amen? Kaya nga sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, and as it is written, there is none righteous. Amen? No, not one. Gaya na nasusulat, walang sino man ang matuwid. Wala ni isa. So, ibig sabihin kung lahat ay hindi matuwid, lahat ay liko at makasalanan. And in verse 23, sabi ng Bible, for all have sinned. Amen? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng tao makasalanan. Walang exempted. Kaya nga sinabi, for all eh. Amen? For all have sinned. Generalize ng Bible. Amen? O kung ikaw ay tao, makasalanan ka. Bible ang nagsabi nun. Amen? At kapag ikaw ay namatay na makasalanan, tiyak sa impyerno, pupunta ang iyong kaluluwa. No? Inuulit-ulit ko po kasi para maintindihan natin. Amen? Especially sa ating mga bisita. No? Huwag po kayong maniniwala doon sa tinatawag na purgatorio. Kahit basahin niyo po ang Bible, wala kayong mababasa na salitang eksakto na sinabing purgatorio sa Bible. From cover to cover, ilang beses ko nang nabasa ang Bible, wala akong nabasa kahit isang salita na purgatorio. No? Yang salitang yan ay maliwanag na kasinungalingan lamang ng tao. Are you still with me? Oh. So, nakarating na tayo sa ano. No? Ang pinag-usapan lang natin ay araw ng mga patay. No? Oh, yan po ay isa sa mga tradisyon. Amen? Oh. Yan ba ay sinabi ng Panginoon na i-celebrate ng tao? Hindi. No? Ano pa? Araw ng mga puso.
Oh. Anong tawag yan? Valentine's Day. Sinabi ba ng Bible yan? Sinabi ng Bible? Hindi. Wala kayong makikita o mababasa man lamang na salitang Valentine's Day sa Bible. Amen? Are you still there? Wala po. No? Kahit balik rin yung Bible from cover to cover, wala kayong mababasa. No? Sapagkat yan ay maliwanag na isang tradisyon ng tao. No? Yan po ay hindi ayon kay Kristo, kundi ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. No? Isipin nyo, Valentine's Day, araw ng mga puso. Buti pa yung mga puso may araw. Ha? Hello, you still with me? Ano yung Valentine's Day? Araw ng pagmamahalan. Tama ba? O, Valentine's Day, di ba? Araw ng pag-ibig. O, so ibig sabihin, kailan yung Valentine's Day? Kita nyo, hindi ko alam. Oh, alam na alam ni sister na. Siguro nagpa-Valentine's Day ito. No? February 14. Oh, si araw ng pag-ibig. So, ibig sabihin, no, mula March hanggang January, hindi araw ng pag-ibig. Tuwing February 14 lang ang tao magmamahalan. Amen? Kasi yun ang sabi ng sanlibutan eh. Tuwing February 14 ay araw ng pag-ibig. Oh, sunod na mga araw, hindi na. Galit-galit na, away-away na. Diba? Okay, pag February 14, nagbibigay ng mga regalo. May mga mag-asawang magkakagalit, no? Magkaaway, LQ. No? Nagbibigay ng bulaklak, regalo, nanunuyo. Pero pagkatapos ng Valentine's Day, away ulit. Diba? Oh, gera ulit, di ba? Nandiyan po ba kayo? Oh. Kung gusto nyo magmahal, kung gusto nyo magbigay ng regalo, gusto ninyo mag-express ng inyong pagmamahal sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong kapwa, wag lang tuwing February 14. Amen? Gusto nyo araw-araw eh. Oh, di ba? Pwede naman. Diba? Huwag lang tuwing February 14. Kasi kapag ginawa natin yun, ang tawag po ron, traditions of men. No? Tradisyon ng tao. Ibig sabihin, kinagawian lamang ng tao. Amen? Na kung saan hindi naman sinabi ng Bible. Oh, naunawaan po natin? Oh, ano pa? Araw ng, ito gusto ng mga bata ito, kahit mga matatanda. Araw ng Pasko. Oh. Pastor, meron po bang Christmas? No, meron po bang Christmas sa Bible? Meron po ba? Meron? Wala. No? Ulitin ko sa inyo, kahit balik-balik na rin yung Bible, wala kayong makikitang salitang Christmas sa Bible. Wala po. Kapanganakan ni Kristo, meron. Birth of Christ, meron. Pero hindi sinabi ng Panginoon na yung kanyang kapanganakan i-celebrate. Hello, you still with me? Hindi sinabi ng Panginoon yon. And take note, hindi December 25 pinanganak si Jesus Christ. Lord, you still with me? Summertime pinanganak si Jesus Christ. Tag-init. Amen? Kasi, kung pinanganak ng December 25 si Jesus Christ, no, sa Bethlehem, no, sa Jerusalem, sa Sabsaban, tiyak, patay si Jesus Christ. You know why? Dahil that time is snow. Taglamig. Amen? Mamamatay siya physically. No, magkakaroon siya ng pulmonya, broncho. Diba? Oh, pero dahil hindi taglamig pinanganak si Kristo, kundi summer, kaya buhay ang ating tagapagligtas. No? At kanyang na-fulfill yung plano ng kaligtasan. Amen? At yun ang dapat nating i-celebrate, yung tinatawag na Passover. Amen? Yung kanyang pagliligtas o ginawang katubusan
no, sa ating kaluluwa mula sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Larawan ng Passover sa Old Testament dun sa ginawa ng Panginoon sa Egypt upang kanyang tubusin ang kanyang bayang Israel sa house of bondage which is in Egypt. No? Nandiyan pa po ba kayo? Sa December, pag-aaralan po natin yung word na Christmas. No? Kung ano ba ang origin ng Christmas. No? Kung paano ba nagsimula yan, paano ba na-invento yan, at kung dapat bang i-celebrate yan o hindi. No? So, ano pa? Maraming tradisyon ng tao. Amen? O, ano pa? O, wag muna tayo. Doon muna tayo sa kalendaryo. O, ano yung sunod na after ng Christmas? New Year. Bagong taon. Pastor, normal naman yun, di ba? Pangkaraniwan yan. Na pag bagong taon, Thanksgiving. Tama naman yun. Pero nagiging tradisyon ng tao, yung mga maling kustumbre. Diba? Na tuwing bagong taon, kailangan may mga bilog kang prutas. Kailangan mayroon kang paputok. Kailangan tuwing bagong taon, nag-iingay ka. Kailangan ba yun? Hello, you still with me? Na kailangan tuwing bagong taon, makukumpleto mo yung 12 bilog na prutas. Kapag wala ka nun, malas ka sa taong babasok. Hello, nandiyan po ba kayo? Oh, traditions of men. Amen? Napakaliwanag po niyan na yan ay tradisyon ng tao at hindi po yan sinabi ng Bible. Wala pong masama sa New Year kung yan ay sineselebrate natin ng maayos. Kasi, siyempre, normal sa atin na tayo magpasalamat sa Panginoon kasi pinagkalooban tayo ng panibagong taon. Amen? Pero hindi para tayo ay sumubay sa selebrasyon ng sanlibutan na kinakailangan mong kumpletuhin yung mga bagay na dapat ihanda tuwing bagong taon. Kahit wala kang handa, pwede kang mag-celebrate ng New Year. Amen? Kahit walang paputok. O, kita ninyo yung tao pag bagong taon, minsan walang pakialam sa kapitbahay nila. Diba? Okay, yung iba inuunawa na lang, hayaan nyo na kasi bagong taon. Hindi eh. Amen? O, kaya kita ninyo yung tinuturo ng sanlibutan, mali. Amen? O, kung ikaw ay tunay nagpapasalamat sa Diyos dahil ikaw pinagkalooban ng bagong taon, hindi mo na kinakailangang maging perwisyo sa kapwa mo. O, kita nyo, pag bagong taon, di ba, marami napuputukan, napuputulan ng daliri. O, kagaya ko, hindi naman ako naputukan. No? Kung baka sabihin niyo, ay, naputukan si pastor kaya yung daliri. Hindi po, na-aksidente po ako nung nagtatrabaho pa sa bus company, no? Bumangga yung aking binibiyahing bus. No, kasi matigas ang ulo ko that time, Kristyano na rin ako eh. Hindi ako sumusunod sa panawagan ng Panginoon, kaya pinutol ng Diyos yung 4 na daliri ko. Isipin nyo, pwede naman ako sumunod na buo to, di ba? Oh, bakit mas pinili ko yung sumunod na putol to? Matigas ang ulo ko eh. Okay, mga kabataan, huwag maging matigas ang ulo. No, sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Para tayo hindi mapahamak. Amen? Oh. Ano pa? Maraming tradisyon ng tao. Oh. Ano pa? Yung mga piyestang yan. Tradisyon yan eh. Traditions of men. Tandaan ninyo, tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. At napakaliwanag ng sabi ng Bible sa Romans chapter 12 verse 1, verse 2. Ano sabi ng Bible? And be not conformed to this world. Amen? But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya dapat, bilang Kristiyano, bilang nasa Panginoon, alam mo na yung mga bagay na mabuti, alam mo na yung mga bagay na katanggap-tanggap, at lalo't higit, alam mo na dapat yung perpektong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yan eh. Okay, sabi ng sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, and be not conformed to this world. Sapagkat hindi disenyo ng Diyos na ang isang Kristiyano kumukonforme
sa maling sistema ng mundo. Nandiyan po ba kayo? Kaya nga ang ating paksa, ang ating tema sa buwan na ito is about biblical separation. At ating pinag-aaralan ng Bible tungkol sa mga bagay na kung saan dapat nating layuan, iwasan at hindi dapat gawin, na kung saan hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Hello, you still with me? Biblical separation. Na bilang Kristiyano, dapat alam natin yung mga bagay na dapat iwasan, mga bagay na hindi natin dapat gawin, mga bagay na dapat nating talikuran, at mga bagay na dapat nating sundin. No? Na sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga po ngayong umagang ito, salamat dahil ang mga bagay na ito hindi nagiging lingid sa atin. Alam ninyo, walang magtuturo sa inyo sa labas nitong mga bagay na inyong napapakinggan ngayon. Wala kayong maririnig sa palengke na, oh, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Hindi sinabi ng Bible yan. Saan nyo maririnig yan? Saan nyo matutuklasan yan? Dito, sa church. Amen? Alam nyo ba kung bakit ang Diyos nagtatag ng church? You know why? Hello, you still with me? Bakit ang Diyos nagtatag ng church? Para magturo sa tao. Amen? But how come na matututo ang mga tao kung sila ay hindi pumupunta sa church? Kaya design ng Diyos na ang tao, especially Kristiyano, ay dapat na pumupunta sa church para matuto sa salita ng Diyos. O bakit maraming tao hanggang ngayon ginagapos na maling sistema ng mundo? Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam na bawal ito ng Biblia, hindi nila alam na hindi naman sinabi ng Bible itong bagay nito, pero hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. Diba? Ang tawag doon panggagapos. Amen? Ano sabi ni Apostle Paul? And be not entangled again. Amen? In the yoke of bondage. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Amen? Pinalaya ka na ni Kristo. Huwag ka nang magpagapos pa muli sa kasalanan o sa maling sistema ng sanlibutan. Marami pang bagay, no? O araw ng mga tatay, araw ng mga nanay, huwag niyo po kung mapagmamalian, mga kabataan. No? Every day is Father's Day and Mother's Day. Amen? Hindi tuwing ano lang petsang itinakda ng kalendaryo. Hindi nyo bibigyan ng regalo ang mga magulang ninyo at babatiin na no? Hindi po kinakailangan ganun araw-araw. No, pwede ninyong iparamdam yung inyong pagmamahal, pagmamalasakit sa inyong mga magulang. Amen? Oh. Yan ang katotohanan na itinuturo ng Bible. Bakit ano sabi pa ng Bible? Children, obey your parents in the Lord. Why? For this is right. See that? Oh. Bakit natin dapat sundin ang ating mga magulang, mga kabataan? Sapagkat yun ang tama sa Diyos. Amen? Children, honor thy father and thy mother. Amen? Why? For this is the first commandment with a promise. Ano yung pangako ng Diyos doon? That it may be well with thee. No? Anong blessing doon kapag tayo naging masunurin, naging magalang sa ating mga magulang? Hahaba ang ating o hindi ilong. Hahaba ang ating buhay. Amen? Oh. Pero kapag pasaway, sinungaling, ilong ang hahaba. Parang si Pinocchio. Diba? O hahabang ating buhay kapag ang mga kabataan, ang mga anak ay masunurin sa magulang at marunong gumalang sa mga magulang. Amen? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Oh. Naunawaan po natin. Oh. So, mahalaga na tayo po ay maging maingat, no?
sa ating pong mga ginagawa, especially doon sa mga tradisyon na yan na kung saan ipinapractice ng sanlibutan. No? Lagi nating tatanungin ang sarili natin, ito ba ay sinabi ng Bible na dapat i-celebrate? No? Lagi natin acknowledge ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Amen? No? Kaya tayo ay mag-ingat sa mga bagay na yan. Gaya ng sabi ni Apostle Paul, beware. Amen? Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, and not after Christ. Now, those traditions are not of God. Amen? And are not mentioned in the Bible to practice nor to observe. Now, if any of us, listen, now if any of us will continue to compromise and do it intentionally, the hand of God will be against us. As the Word of God says, for the friendship of this world is enmity with God. For whoso therefore will be the friend of the world will be the enemy of God. Amen? So we better be careful, brethren. Amen? Be cautious. Be vigilant. These traditions of men is not of God. Amen? So that we should depart ourselves from this philosophy and vain deceit, which are not after the philosophy, which are not after Christ, and know that we are accountable to the true and living God of the Bible. No? Yan, mag-ingat po tayo. We need to be cautious. We need to be vigilant. Amen? From these traditions of men. No? Maging maingat, maging mapagbantay. Nandiyan po ba kayo? No. So, blessing ba na naunawaan natin ang mga bagay nito? Na dapat po nating ilayo ang ating mga sarili na i-separate, because we're talking about biblical separation, and it is biblical. Amen? O, ano yung pangalawa? Traditions of men. Ano yung una? Superstitious belief. Number 2, traditions of men. And number 3, ito, alam ko pinag-aaralan ito ng mga estudyante sa school. Pero huwag kayong magugulat, huwag kayong mapipigla. No? Yung tinatawag na science. No? You know, ever since the world began, men become wonder about everything that was made. Listen. And that curiosity pushes a man to study and investigate if how or why things are created and exist. And that's how science made, mga kapatid. Now, ano ba ang science? Science, take note of this. Science is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. Walang sinabing scripture. Observation and experiment. Yan ang sabi ng definition ng science. Yan ang ibig sabihin o pakahulugan. Yan yung definition ng science. Amen? And I am telling you, mga kapatid, science is not of God. Amen? It is of man's philosophy and view concerning things that are not proven. And this so-called science is part of the vain deceit of the rudiments of the world, which is not after Christ. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Sa science, papaano ba nilikha ang mundo? Ha? Anong theory? Ha? Big Bang Theory. Ano ibig sabihin niya? O, sumabog tapos na buo.
niyo kalokohan ng sanlibutan, di ba? Saan kayo nakakita nang matapos sumabog ay nabuo? Subukan natin. No? May hawak akong granada rito. Hahagis ko dyan. Ewan ko lang kung pagkatapos sumabog ng granada may mabubuo. Hello, you still with me? Yan ang philosophy. Yan ang ibig sabihin ng Big Bang Theory. No? Oh. Isipin mo, pagkatapos na may sumabog, malakas na pagsabog, nabuo ang earth, nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga tubigan, nagkaroon ng mga bundok, burol, libis, at kung ano-ano, nalikha ang tao. Sa magitan ng malakas na pagsabog. Just try to imagine that, mga kapatid. Diba kahit sa hinagap, hindi ko lubos maisip, no, na kapag sumabog, no, o magkaroon ng isang malakas na pagsabog ay may mabubuong isang magandang bagay. Hello, nandiyan po ba kayo? Nakikita niyo po ba kung gaano ka-perfect ang pagkakalikha ng Diyos sa sanlibutan? Yung mga bundok, lalo na pagpupunta ka ng probinsya, makikita mo yung mga tanawin, napakaganda, yung mga ibon lumilipad, no, di ba? Yung mga falls, mga ilog, sapa, batis, di ba? Dagat, oh, swimming pool, ay, hindi pala kasama yun sa types of water, no? Iba pala yun. Di ba? Napakaganda ng pagkakalikha dyan sa mga yan. Tapos sasabihin ng science, nabuo ang lahat ng yan sa pamagitan ng malakas na pagsabog. Hello. Nandiyan pa po ba kayo? Tapos maraming estudyante na nakikinig sa maestra na, ganun pala yun. Kaya pala nabuo ang mundo dahil may malakas na pagsabog. Ganun pala yun. At ano pang sabi sa pag-aaral? Yung mga tao, paano nabuo? Paano nalikha? Sa pamamagitan ng maliit na kiti-kiti. Isipin nyo yun. Big Bang Theory. Yan ang Big Bang Theory eh. Na ang tao, nabuo, nalikha sa pamamagitan ng kiti-kiti. Maliit na kiti-kiti na develop hanggang sa naging tao. Oh. Oh, di ba? Oh. Huwag muna tayo sa unggoy. Big Bang Theory muna tayo. Ha? Nakikita niyo po mga kapatid? Wrong philosophy. Amen? Ano sabi ng Apostle Paul? Beware. Mag-ingat. Amen? Na baka ang sinumang tao ay mabihag kayo sa mga filosofiya at walang kapuluang mapandayang tradisyon. Tradisyon ng tao. Na ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Ano pa? Sa science. Yung tinatawag na evolution theory. Paborito ito ng mga estudyante, lalo na yung magagaling sa science. Mga Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus. No, hanggang ngayon nga, meron pang hindi na-develop eh. No, hanggang ngayon mukhang Homo habilis pa rin. Homo erectus pa rin yung mukha. Hindi na na-develop. No? But I want to tell you folks, hello, are you listening? No? Gusto ko po maunawa po natin na ang tao ay hindi galing sa unggoy. Naniniwala ba kayo? Baka may naniniwala dito galing kayo sa unggoy. Oh. Eh di ikaw na lang. Huwag mo na kami damay. Oh. Kasi kung ang tao galing sa unggoy, bakit yung mga kamag-anak natin sa Manila so hanggang ngayon, unggoy pa rin? Nandiyan pa po ba kayo? At sila'y namatay na unggoy pa rin. Hindi na naging tao. So, ibig sabihin, mapalad yung mga nag-evolve. No. Meron bang unggoy rito? Wala pa, sir. Mukhang unggoy meron. Oh. Oh. Kita nyo po. Diba? Nakikita nyo po yung kamangmanganan sa libutan?
Yung mga walang kabuluhang filosofiya at paniniwala. No, sino pasimulan niya? Si Charles Darwin. Oh. These people are not actually a Bible reader. Are you still with me? Oh. Nakita niyo yung theory niya. Oh, paano ba nilikha ang tao? Look at Genesis, please. Para maging maliwanag sa atin. Genesis chapter 2 verse 7. Alam niyo ba na napaka-espesyal ng pagkakalikha ng Diyos sa tao? Nandiyan po ba kayo? Napaka-espesyal ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. No? Nandiyan na po kay Genesis chapter 2 verse 7, please. So, amen kung nakita na po natin. Anong sabi ng Bible sa verse 7? Sabi niyan, and the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And what? And man became what? A living soul. Amen? Yan ang naging proseso kung papaano nilikha ng Diyos ang tao. Nakita niyo po kung gaano ka-espesyal? Hinulma tayo mula sa kamay ng Diyos at pagkatapos ay tayo'y hiningahan sa ating ilong. Pagkatapos noon, tayo ay naging isang buhay na kaluluwa. Amen? O, kaya tayo bilang tao may kaluluwa po tayo. Naunawaan po natin. O, Genesis chapter 1, please. Genesis chapter 1 verse 26. O, simulan natin siguro sa verse 20. O, tingnan natin kung paano nilikha ng Diyos. Sige, Genesis chapter 1 verse 1. Bulayin natin. Nandiyan na po kayo? Sabi ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. Anong sabi ng Bible? Sa pasimula, ang Diyos ay nilikha ang langit at lupa. Sino lumikha? Pagsabog? Hindi. Sino? Ang Diyos. Amen. Verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Amen? Oh, isipin nyo, sinabi lang ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. No? Hindi na nagpakabit ang Diyos sa Meralco ng kuryente, kasi that time wala pang Meralco. No? Nung sinabi ng Panginoon, nung sinalita ng Diyos, let there be light, and there was a light. Nalikha ang liwanag. Amen? And verse 4, God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Nung makita ng Diyos na maganda yung liwanag, no, kanyang hinati yung liwanag mula sa kadiliman. And verse 5, sabi niya, and God called the light day. No, kaya yung liwanag, tinawag na umaga. And darkness called he night. At yung madilim naman ay gabi. And the evening and the morning were the first day. Now, verse 6. And sabi niyan, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Isipin nyo, tubig na nga hinati pa ng Panginoon. No, dinivide niya pa. And in verse 7, and God made the firmament and divide the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Nakita po natin? Oh, dahil dinivide ng Diyos yung land, yung forms of yung tinatawag na tubig,
tubig sa sanlibutan, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng ilog, ng sapa, ng batis, no? At talon, no? Nagkaroon ng iba't ibang yung tinatawag na forms of water, no? Na nagkaroon po ng iba't ibang uri dahil, no, yun ay ginawa ng Diyos, no? Hinati niya yung tubig. O kita ninyo, biblically speaking, di ba? Napakaliwanag ng ebidensya. Bible nagsabi na ang Diyos ang lumikha, siyang nag-divide. Amen? Kaya kung papansinin ninyo yung dagat at yung tubig tabang, no? Nakapunta na ba kayo sa dagat, sa boundary ng ilog at ng dagat? Makikita ninyo, never talaga naghalo yung tubig alat at tubig tabang. Sina? No, yung tubig alat medyo kulay green eh. Yung tubig tabang, maliwanag, malinaw. Diba? Hindi sila naghahalo kahit na nagbabanggaan sila. Ganyan kadakila ang Diyos. Amen? Ganyang kagaling ang Diyos. Oh, hindi na nag-aral ng engineering yan. Amen? Oh. Pero makita natin na napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos sa mga tubigan, no? O sa forms of the forms of water, no? O ano pa? Sige, tuloy-tuloy natin basahin para maging maliwanag sa atin at tayo po hindi basta-basta nalilin lang ng maling paniniwala ng sanlibutan ito. Nandiyan na po kayo, verse 9. Sa verse 9 na tayo. And God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. Nakita niyo po? Oh. No, sabi diyan ng Panginoon, let the waters under the heaven be gathered together. No, na pinagsama-sama ng Diyos yung tubig, yung tubigan, at nahati ito mula sa tuyong lupa. No, at ito'y naging mabuti, sabi ng verse 9. And God called the dry land what? Earth. O yan yung pinag-aaralan ninyo sa science, mga estudyante. No? Earth. At Bible nagsabi niyan, ang Diyos ang lumikha. Amen? Ang gumawa. Verse 10. Verse 11. So, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself. Nakita niyo po? Upon the earth, and it was so. Listen. Kung ano yung sinasabi ng Bible, tumpak na tumpak sa kung ano ang meron sa kasalukuyan. Naunawaan niyo po? Sabi ng Bible, nilikhaan ng Diyos ang damo. Meron ba damo rito? Meron. Sabi ng Diyos, naglikha siya ng mga halamang may buto. Meron ba? O meron. Sabi ng Diyos, sa verse 11, siya lumikha ng mga punong may prutas. Meron ba? Meron. At yung punong yon, yung sa bunga ng punong yon, ay merong kasamang buto. Yung bunga. Meron ba? Meron. So, ibig sabihin, tumpak sa kung ano, yung sinasabi ng Bible. Amen? Oh, napakaliwanag. No? At yan, ang makikita natin na maliwanag kung papaano nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay sa mundo. Now, in verse 14. No, dito na tayo sa verse 20 siguro. Verse 20. Sige, verse 14 tayo para madaanan natin itong mga between, araw. Sige, verse 14. Nandiyan na po kayo? Ano sabi? And God said, let there be lights and the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and what? For seasons and for days and years. Kita nyo pati yung mga panahon, ang Diyos ang lumikha. May tag-init, tag-lamig, diba? Tag-yelo, tag-lagas, taghangin, di ba? Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng yan. Verse 15, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. Verse 16, and God made through two great lights, the greater light to rule the day. Ano yun? Sun. Okay tayo. Very good. Ano pa sabi ng verse 16?
Ano yung pangalawa? And the lesser light to rule the night, He made the stars also. Ano yung lesser light? Moon. Yung buwan. Kaya kapag maliwanag yung buwan, diba, parang makikita mo yung hindi masyado madilim. At kasama nung nilikha ng Diyos yung mga bituin. No? O sino lumikha? Pagsabog? Hindi. Walang mangyayaring ganyan kapag sumabog na malakas. Wala. No? Asahan nyo pag may sumabog na malakas, wasak-wasak, sira-sira. Walang mabubuong maganda. Amen? Oh. Kita nyo yung aeroplano kapag sumabog. Ano nangyari? Oh, wasak-wasak, di ba? Oh, patay yung mga nakasakay. Oh, isipin nyo, just try to imagine that. Di ba? Oh, tapos isipin natin lahat ng ito na nai-enjoy natin ngayon, nangyari sa pamagitan ng pagsabog, kalukuhan. Di ba? Oh, ano pa? Yung mga animals, verse 20. Sabi ng verse 20, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Verse 21, listen. Ano sabi diyan? And God created what? Great whales. Alam niyo yung whales? O, ano sa Tagalog? Balyena. Sino lumikha? Pagsabog, hindi. Ang Diyos ang lumikha niyan. Amen? And everything, sabi niya, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind, and God saw that it was good. No? Yung mga ibong lumilipad, gaya ng mga maya, no? Kung ano-anong uri ng ibon, nilikha ng Diyos yan, pati yung mga lahat ng animals na nasa ilalim ng tubig, ang Diyos din ang lumikha. Amen? And sabi yan, and it was so. Sabi ng Bible, no, nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Amen? Verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful, and multiply, and fill the waters of the sea, and let the fall multiply in the earth. And verse 23, and the evening and the morning were the fifth day. Now verse 24. Listen, gusto ko pong pansinin ninyo yung pagkakalikha ng Diyos sa mga hayop, ha? Listen. Gusto kong pansinin ninyo habang binabasa natin. Mapapansin ninyo yung word na after His kind. Amen? May mapapansin kayo dyan, mamaya, babasahin natin. O, ano sabi ng verse 24? And God said, let the earth bring forth the living creature after His kind. O, ilang, yan? Cattle and creeping thing and beast of the earth after His kind. Ano yung mga cattle? Yan yung mga tupa, baka, asno, kalabaw, no? Camello, at kung ano-ano pa. Sabi ang creeping thing, beast, mga leon, tigre, no, mga mapapangis na hayop of the earth after His kind, and it was so. Now verse 25, and God made the beast of the earth after His kind. Ano ibig sabihin na after His kind? Ayon sa kanilang uri. No? Oh. And cattle after their kind. Nakikita niyo po, na-observe niyo. And everything that creepeth upon the earth after His kind. And God saw that it was good. But in verse 26, I want you to take note of this place. No? Sapagkat ang nilikha ng Diyos dito hindi unggoy. Amen? Ang nilikha ng Diyos dito ay tao. Verse 26, nandiyan na po kayo? Sabi ng Bible, and God said, let us make man. What? Man in our image, after our likeness, and what? And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image, in His own image. Hindi sinabi ng Bible na God created man after His kind. Amen? Kundi sabi ng Bible,
Baka kahit unggoy, hindi papayag, sabi ng unggoy, diba? Sina? Dahil napakaliwanag ng Bible, mga kapatid, ang Diyos ay nilighanan, ang tao ay nilighan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang imahe. In His own image. Bible yan, mga kapatid. No? At sana naiintindihan po natin ang binabasa natin. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female. Amen? Created He them. Ano nilikha ng Diyos? Male and female. Sa Tagalog, babae, lalaki at meron ba ritong binabae? Pastor, wala po. Meron ba ditong nilalaki? Wala. Pastor, sabi ng Bible, male and female. Walang nilikha ang Diyos na lesbian. Walang nilikha ang Diyos na gay. Amen? Ang nilikha ng Diyos ay male and female. Bible po yan. Amen? Kaya wag tayo magpapaniwala, no? Sa kung ano-anong turo at pasimulang aral ng sanlibutan ito. Amen? Kaya salamat dahil ang Bible, ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng warning. Sabi ni Apostle Paul, beware. Amen? Lest any man spoil you. Through philosophy and vain deceit after the traditions of men and after the rudiments of the world and not after Christ. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Ano pa? Panghuli. Marami na tayo natutunan. Amen? Blessing ba? Ba natututunan natin sa church? Kaya dapat bumabalik tayo ng church para tayo ay matuto. Marami pa tayong matutunan. Amen? Number 4. Ano yung pang-apat po makita natin? Number 4, this is what we call fiction. Ano ibig sabihin ng fiction? We say fiction, kathang isip. Kapag ibig sabihin, kapag kathang isip, hindi totoo. Amen? Hindi totoo. Ano ba ibig sabihin? Anong definition ng fiction? It is an literature in the form of prose, especially short stories and novels that describes imaginary events, people, and etc. Yan ang ibig sabihin ng fiction. Anong halimbawa ng fiction? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sino naniniwala rito sa aswang? Parang natakot yung mga bata rin. Sino naniniwala rito sa aswang? Totoo bang aswang? Mukhang aswang, meron. Pero biblically speaking, mga kapatid, wala pong aswang. Amen? Are you still with me? Why? Kasi yung bagay na fiction yan eh. Anong fiction? Kathang isip. Alam nyo ba na yung mga aswang na yan ang ginawang panakot sa ating mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila? Para ano? Para layasan ng mga Pilipino yung kanilang mga lupain at kamkamin ito ng mga Espanyol. Kaya yung mga mangmang na tinatawag ng mga Espanyol na Indio na takot sa aswang ay iniwanan yung kanilang lupa na pinakinabangan ng mga Espanyol. Yun po ang totoong pangyayari. Kayong kung naniniwala kay sa aswang, mga manananggal, mga anong aswang ba? Mga
Engkanto yun, Brad, eh. Oh. Pag aswang, yung may pangil, yung mga tik-tik, kung ano-ano, no? Oh. Oh, vampira. Diba? Oh. Mga vampira. Naniniwala ba kayo dyan? Oh. Fiction din yan. Kung i-search ninyo ang ibig sabihin ng vampire, ano lang yan? Legend, myth. No, hindi po yan totoo. Oh. Kaya baka hanggang ngayon, may Kristyano pa rin takot sa aswang. Hindi po totoo yan. No? Oh. Ako nung maliit pa ako, takot na takot ako dyan. Pero nung maunawaan ko na hindi pala totoo yan, aba, kahit na abutin ako na hating gabi, naglalakad. Yung amin pa naman, sa Mendez, dati, ano yun eh, wala pang kasana, rough road yan, tapos puro gubat, puro puno, walang street light, madilim, sa madaling salita. Talagang wala kang makikitang liwanag pag naglakad ka kasi ang liwanag doon sa main road, sa pinakakalsada ng Mendez. Sa amin, ang barangay na yun, barangay Bukal. Doon maraming kwento-kwento na marami raw kasi ganito, ganyan-ganyan. Pero ilang taon, no, na nabuhay ako, mula nung maliit pa ako hanggang sa tumanda ako, wala po ako nakitang aswang doon. Wala. Mukhang aswang at nang-aaswang meron. Kasi kaya naman sinabing aswang, no, ibig sabihin kasi niyan, yung term na yan, yan yung mga nangangain, no, meat eater, kung tawagin, no, aswang. Hindi naman aswang tawag doon, cannibal ang tawag doon, yung mga kumakain sa laman loob, mga laman ng tao. Yung cannibal, totoo yan. No, kung pupunta kayo sa mga Africa, sa Papua New Guinea, no, marami diyang cannibal. At sa iba pang bansa, no, somewhere na talagang ang mga tao ay yung mga liblib na lugar, no, diyan talagang kumakain sila ng tao. At yung mga yan na may tuturing na aswang. Pero kung sasabihin natin na may aswang na makikita niyo may pangil, no, manananggal, kalahati katawan, yung kalahati na iwan sa lupa, kalukuhan po yun. That is what we call fiction. Amen? That is vain deceit. No, hindi po yan sa Diyos. Amen? Yan po ay mapanlinlang na filosofiya ng tao. Ano pa? Yun, yung sinabi ni Brother Armand kanina, engkanto. Ano ba yung mga engkanto? Duwende, mga kapre, tikbalang, ano ba? Marami. Mga engkantada, engkantado, kalukuhan yan. Sabi, huwag mong ano yun, huwag mong sisipaan yun, huwag mong iihiyan yan, baka manuno ka. Naalala ko noon, nung ako yung bata pa talaga, naalala ko, takot na takot ako dyan, kaya pagdadaan ako dyan, tabi-tabi po, nuno. Kasi yun ang turo sa akin ng mga matatandang kamag-anak ko Kahit na nanay, tatay ko, pag dumaan ka dyan, magtabi-tabi po ka, kasi si nung umihi dyan, lumaki yung Ha? Sabi ka siyempre bilang bata, natakot ako sa pero sige, tabi-tabi po, nuno, diba? Tuwing dadaan ako nung gano'n, may punso kasi nun sa amin, malapit sa may puno ng kaimito Okay, pag dadaan ako nun, lagi tabi-tabi po, tabi-tabi po. Hanggang sa nag-grade school ako, tabi-tabi po. Nung una-unawa nasa Mendez na ako na hindi pala totoo yan. Okay, alam nyo ba dito, yung mga nuno sa punsong yan, winawasak lang namin. Alam nyo kung ano laman yan? Hindi duwende, anay! Anay ang laman yan, hindi duwende. Sabi nila, duwende daw. Nandyan daw yung kaharian ng mga duwende. Kalukuhan yun. Ilang nuno sa punso, biniyak ko dyan. Especially dyan sa may posting yan, meron dyan Tinibag ko yung napakatigas na lupa. Kala mo bato. Pero ang laman, anay, mga uod na malalaki. Sabihing duwende. Saan nyo napulot yan? Fiction. No? Yan po yung mga katang isip. No? At yan po hindi sa Diyos. Yan po ay mula sa pasimulang aral ng sanlibutan. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ba? Ano pa? Multo.
Baka hanggang ngayon may takot pa rin dito sa multo. Isa lang ang totoong multo. Na sinabi ng Bible. Alam nyo kung ano yung totoong multo na sinabi ng Bible? Matthew 28. Buksan nyo po ang Bible ninyo. Matthew 28, verse 19. Matthew chapter 28. Ito ang totoong multo. Pero yung multo na pinaniniwalaan ninyo, na napapanood ninyo sa mga palabas, kalokohan yun, hindi totoo yun. Sige, buksan natin ang Bible. Bible lamang sinasabi sa atin. Matthew 28, verse 19. Nandiyan na po kayo. Anong sabi ng Bible sa verse 19? Ito po'y command ng Diyos. That is what we call Great Commission. Ano sabi ng verse 19? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of God, and of the Holy Ghost. Holy Ghost. Banal na Espiritu. Yan, totoo yung Espiritong yan. Totoo yung multong yan. Pero yung pinaniniwalaan ninyong multo, hindi totoo yan. Yung pinapakita sa mga TV na white lady, mga pukot na ulo, no? Mga naglalakad na babaeng tuguan, na tuwing Semana Santa, pinapalabas sa TV para takutin yung mga tao na nagpapatakot naman. Diba? Isipin ninyo, manonood kayo ng TV, mga horror movies, pagkatapos paggabi, hindi kayo makapunta ng CR. Marami sa inyo nagkakaroon ng sakit sa kidney. Bakit? Kakapanood ng horror movies, hindi makapunta sa CR paggabi. Bakit? Kasi may multo may lumulutang. Pambira. Punta ka sa CR, may lumulutang. Mas nakakatakot yung lumulutang dun sa inidoro. Mas nakakatakot. Yung tinutukoy ninyo nakaputi, hindi nakakatakot yun. Kalukuhan. That is what we call fiction. At yan po, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi po sa Diyos. Are you still with me? And again, gaya ng sabi ni Pablo, beware. Mag-ingat. Lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of this world, and not after Christ. And that is the title of the Lord's message in this morning, which I have called the rudiments of the world. And praise God for that. Ay pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon.